Hello, welcome to Institutional Corrections, Module number 1. Okay? So, lesson title, Introduction to Corrections. First, we have the word correction. It is one of the components of our criminal justice system. It is responsible for the supervision and control of both persons deprived of liberty and prisoners. So, yan po, part po ng ating CJS or pillars of CJS ang correction. Okay? They are responsible for the supervision at saka i-control yung mga taong nakakulong. Okay? Then, correction as a component of criminal justice system. The term correction, corrections, and correctional are words describing variety of functions. Iba-iba po yan, okay? It is carried out by the government agencies. It involves punishment, treatment, and supervision of those who have been convicted of crimes. A correctional system, also known as a penal system. Penal system, it refers to a network of agencies that functions related to rehabilitating convicted persons through either institutional-based or community-based correction. Okay? So, corrections, siya ay isang component ng ating CGS or isang pillar, okay? Sila po ang namamahala or government agencies na namamahala upang mabigyan ng treatment, i-supervise, um, i-punish po yung mga criminals na gumawa ng krimen na dumaan po syempre sa due process of law, okay? Yung pong ginagawa ng corrections, ang tawag po doon ay penal system. Okay? Then correction is also name of a field of academic study concerned with theories, policies, and programs pertaining to the practice of correction. Its objective of the study includes personnel training, kung paano po i-train yung mga personnel, ano po ba yung mga dapat ginagawa ng personnel, paano po ba i-handle ng personnel itong corrections, okay? Then, ang old name po ng correction ay penology. Tinatawag po siyang penology. Nung panahon po ng 1950s hanggang 1960s, binago po siya. Pinalitan po siya as of corrections. Saan po pinalitan? Sa US po. Okay? Then correction. Ulitin po natin ulit. It is the branch of administration of criminal justice, which is responsible for correction and rehabilitation of those persons who after observance of due process was found to have violated penal law by competent judicial authority. So ang correction, kaya po tinatawag na correction, hindi po sila para pahirapan yung mga inmates or prisoners. Correction po siya kasi ikino-correct po natin or itinatama po natin yung mga wrongdoings ng mga kriminal or ng mga inmates or prisoners. Then, inire-rehabilitate po natin sila. Binabago po natin ng kanilang nakagisnan. So, kung alam nila ay gumawa ng trabaho sa loob po ng kulungan, ay tinuturuan po sila kung paano magbagong buhay, kung paano maging align sa norms ng society. Okay? Hindi naman po lahat ay basta na lang kinukulong. Kailangan po, alam natin ang due process. Dumaan po siya sa investigasyon, di ba? Nakita ng korte na siya talaga ay nagkasala, at saka lang po siya makukulong. Okay? They are also charged with the responsibility for custody, supervision, and rehabilitation of those who judicially found violated criminal law. Sila rin po yung nagko-custody, ibig sabihin sila po yung nangangalaga sa lahat ng nakukulong. Sila po yung nag-o-oversee or tumitingin or nagpapatupad ng mga programs na nararapat po sa ating mga inmates. Okay? And also, it is known as the fourth pillar or pang-apat po na pillar ng CJS and considered weakest pillar of the criminal justice system. Bakit po ba sinabing weakest pillar ang koreksyon? Kasi madalas po, hindi po nagiging success yung programa. Yung pong pagka na-integrate na po yung offender, na i-release na po ulit siya sa
community, nakakagawa pa rin po sila ng hindi maganda. Kaya po, tinawag siyang weakest pillar. There are two approaches of correction, which is the institutional correction and the non-institutional correction. Institutional correction, or also known as institution-based correction, ito po yung mga nangyayari or yung mga programa po or yung pag-rehabilitate sa kanila nangyayari po sa loob ng kulungan. Kagaya po nung mga livelihood program, counseling program, educational program, at marami pa pong iba. Yan po yung mga example ng institutional correction or institution-based correction. Mga ginagawa pong programa para mabago ang isang offender sa loob ng institution or ng kulungan. Then, yung non-institutional correction naman po or tinatawag na community-based correction, ito po yung mga ginagawa outside, okay? Outside the institution or sa labas ng kulungan. Ito po ay sa community na. Okay? Sa community na po itong non-institutional correction, gaya ng probation, parole, ayan. Yan po yung mga community-based correction. Pwede naman po yung under observance sila habang nagtatrabaho sa labas ng institution. Yan po yung mga sample lang po na non-institutional correction. Since po ang topic po natin ay institutional correction, we will be focusing on the institutional-based correction. Okay? Then, what are the agencies of government charged with the correctional responsibilities? Sila po yung mga ahensya ng gobyerno kung saan nagpapatupad ng mga programang nasabi natin. First, we have the Bureau of Corrections or BUCOR. Matatagpuan po ito sa Muntinlupa. The BJMP or one of the agencies or the tribe bureaus under the DILG is the Bureau of Jail Management and Penology. Siguro naman po, meron po sa atin na gustong mapasok sa serbisyo under the BJMP. Ayan, sila po yung sa mga jails natin. Okay? Then, we have the Board of Pardon and Parole. Ayan. Sa Board of Pardon and Parole, sila naman po yung sa non-institutional based correction. Ayan, sila po yung nagbibigay or sila po yung nag-i-spearhead para sa non-institutional based correction. Same po ng for Parole and Probation Administration. Dito naman po sa probation, PPA po ang nag-supervise. Sa probation po kasi ito po yung pwedeng may condition po yung release or meron pong pwede at hindi pwedeng gawin ng isang inmate na ma-release. Diyan po tinatapos po nila yung pag-serve ng kanilang time sa jail outside the community. Kaya syempre po may nagbabantay po sa kanila. Ang tawag po doon sa nagbabantay sa kanila or nagsusupervise sa kanila ay yung mga probation officer. Then we have the provincial and sub-provincial jails. Itong provincial and sub-provincial jails are under the office of the governor or sa mga provincial government po natin. Hindi po ito sakop ng BJMP. Okay? Ang sakop lang po ng BJMP, mga city jail, municipal jail, district jail. Ayan po. Okay? Then we have imprisonment. Imprisonment is a punishment. It is the confinement to an institution, commitment to prison, confinement, custody, detainment custody, held in captive, held in restraint, in captive, in custody, in jail, incarceration, internment, behind bars or kept behind bars, kept as captive, kept in custody, kept in detention, kept under arrest, locked up, put behind bars, put in cell, put under restraint, sent in jail, or sent in prison. That is the other terms po ng imprisonment. It is also defined as an act of confinement of a person in prison. Restraint of one's personal liberty, forcible detention of a man's person or his movements. Diba? Siyempre, pinoprohibit po, tinatanggalan siya ng kalayaan yung isang tao. Bakit siya tinatanggal ng kalayaan? Kasi nakagawa po siya ng hindi maganda or ng krimen or ng labag po sa batas. Napatunayan po sa korte at siya ay nahatulang guilty.
Okay? Ang tanong, pwede rin bang makulong yung hindi pa guilty? Yes po. Once you are undergoing trial, ikaw ay tinatry ng court, pwede ka pong makulong kung ikaw ay hindi mag-bail or magpapiyansa. Okay? Then, the process of putting offenders in jail or in prison for the purpose of protecting the public and at the same time rehabilitating them by requiring the latter undergo institutional treatment program. Siyempre, pinoprotektahan. Kaya bakit ba natin ini-imprison? Bakit ba natin ikinukulong ang isang nagkasala? Siyempre, upang hindi na niya ulitin yung kanyang nagawa at maprotektahan po yung mga tao or yung public. Okay? And also, para mabago po yung mga maling nakagisnan or yung mga maling gawain ng mga prisoner. Then, theories. What are the theories justifying the imposition of penalty? Ito bang theories na to, ito po yung nagja-justify. Diba? Yung nagpo-prove na dapat bang bigyan ng penalty or punishment ang isang criminal or tao. First, we have the prevention theory. The prevention theory states lang po dito na yung state or yung government kailangan po niyang i-punish or bigyan ng kaukulang parusa yung nagawa ng kriminal para matigil or ma-suppress po yung danger po na nanggagaling sa ginagawa po ng offender. Yun lang po yun ha. Yung state po ay kailangang i-punish po or parusahan yung kriminal para matigil or mahinto yung ginagawa niya at para maging safe po yung mga tao. Okay? Then next we have self-defense. So sa self-defense siguro narinig nyo self-defense. Self-defense, di ba? Sa self-defense ang alam nyo pag kayo ay kunwari sasaksakin, pinagtanggol niyo sarili niyo, hindi po ganon. Dito po sa institutional correction, ang self-defense theory, sa state pa rin po sa government. The government has the right na i-punish or bigyan ng parusa ang isang offender para madepensahan niya yung society or yung mga taong naninirahan sa isang lugar. Okay? Saan? Upang maiwas din po sa maling gawain na ginagawa ng kriminal. Upang hindi na po madagdagan yung kanyang mga biktima. That is self-defense theory. Sa reformation theory naman, ito naman yung ginagawa sa loob ng kulungan. Siyempre, hindi lang po para ma-punish. So, ang objective po ng punishment sa loob ng kulungan is to reform or to correct the offender. Diba? Sabi nga natin, kaya sila kinukulong, hindi po para parusahan. Or maybe, kasama na po doon para maparusahan, diba? Para makamit ang hustisya. Pero, ang number one po na objective ng correction is to reform or to correct the offenders from the wrongdoings that they are doing. Okay? Then we have the exemplary theory. Sa exemplary theory po, hindi po yan sinabi exemplary, exempted na yan. Hindi na yan makulong. Yan. Ang exemplary theory naman po, kailangan pong mapunish or maparusahan yung isang offender or yung criminal para po ma-deter or hindi na po gayahin ng ibang tao, 'di ba? Syempre, sasabihin mo, ay si ganyan nakulong kasi nagnakaw. Syempre, ikaw magnanakaw ka pa ba? Ayan, yan po yung idea ng exemplary theory. Then we have justice theory, syempre, para makamit po ng biktima yung hustisya or yung justice. Isa na rin po yan na syempre malaki kita ng biktima, nakakulong na yung offender, kahit papano, yung retributive justice ay makakamit ng biktima. At malalaman ng biktima na nabigyan siya ng hustisya or yung pamilya ng biktima na may hustisya. Diba? Although ang primary objective natin hindi po pahirapan ng offender, tanggalan lang po natin siya ng liberty or ng kalayaan, malaking bagay na po yun. Also, to reform them inside the institution. Then we have the constitutional limitation of the government to punish criminal. Ano ba yung limitation
Diba? Hindi naman po pwede na yung gobyerno, trip ka lang ikulong, ikulong ka na. Siyempre, we have legal rights, okay? Legal rights against unlawful imprisonment or detention. Siyempre, pag unlawful yan, makasuhan ka. Diba? Arbitrary detention. Yan. Ayan. And also, it is the most protected rights of an individual is the right to liberty. Yung karapatan po niyang maging malaya na gawin yung gusto niya. Ayan. Pinapangalagaan po yan ng batas. Kaya po pagka unlawful imprisonment or detention na committed po ng isang public officer, ang tawag po sa magiging kaso niya arbitrary detention. Pero kung ikaw naman kinidnap mo, private citizen ka, kinidnap mo, ikinulong mo nang wala sa kanyang na hindi or labag sa kanyang kagustuhan, ang tawag naman po doon illegal detention. Okay? This is expressly provided for under the 1987 Constitution. Ano ba meron sa 1987 Constitution? Nakalagay po doon na no person may be deprived of lives, liberty, and property without due process of law. Hindi mo po siya pwedeng tanggalan ng kalayaan, yung kanyang buhay, syempre, at syempre ng kanyang pag-aari. Okay? Without due process of law na hindi po dumaan sa tamang proseso, 'di ba? Hindi po siya dumaan sa paghuhuli, 'di ba? Wala pong nangyaring hearing, kinulong na lang basta, kinuha na lang yung property niya na walang pag-uusap sa korte, walang pag-uutos ng korte, bawal po 'yon. Yan po ay isang pinoprotektahan ng ating batas. Kaya po, nakasaad sa 1987 Constitution, again, no person may be deprived of lives, liberty, and property without due process of law. Kino-considered ang Constitution natin, hindi naman yan executing law. Ibig sabihin, hindi po yan kusa na lang, porkit may ganyan nangyayari. Hindi. Kaya nga po sa Revised Penal Code, nag-provide po sila ng punishment sa sino mang lalabag dito. Okay? Not only for public officers, also to a private individual. Ayan, yun nga po. Pagka public officers ang pwedeng ikaso sa iyo pagka kinulong mo ng walang basihan or ng walang due process yung isang tao ay arbitrary detention. Pag ikaw naman ay private person, kinulong mo siya ng labag sa kanyang kagustuhan, kinidnap mo siya, ayan, at kinulong, illegal detention po. Okay? Then we have the considered legal grounds. Ano ba yung mga legal grounds para ikulong ng isang tao? Ito yung mga legal na basihan kung bakit pwede nating ikulong na tao or kung bakit pwedeng ikulong ng yung tao ng isang officer. First, kung yung tao ay gumawa ng krimen, commission of crime. Okay? Siyempre, kung yung tao ay violent insanity, yun po tinatawag nyo, may sayad, may tama, may sakit sa pag-iisip. Yan. Na hindi po siya pwedeng gala-gala lang kasi nakakapanakit ng tao or pwedeng may masaktan na tao, yun po, pwede po natin siyang i-detain. Kaya lang po, sa rehabilitation hospital. Okay? And take note, under the government's exercise of police power, those persons who are infected with a contagious disease may likewise be separated from the rest of the population. Siyempre, kung ikaw ay may nakakahawang sakit, hindi naman po pwede po na ikaw ay nakasama doon sa mga healthy persons. Kasi, yun nga po, nakakahawa, baka po maging dumami po yung may sakit, yun po ay magiging isang malaking problema. Kaya pagka ganun po ang kaso, ang case, pwede po kayong ihiwalay. Okay? Then also, we have suggested alternatives for detention and imprisonment. Ano ba yung mga pwedeng ibang gawin, alternatives, bukod sa ikulong? First, wider use of bail and approved methods of release from custody. Ano ba yung bail? Piyansa. Siyempre, kung bailable ang kaso, piyansahan mo para ma-release pa rin yung tao doon sa community. Kaya lang, syempre, kailangan po niyang mag-attend sa kanyang mga hearing. Ano pa ba yung iba? Bail bond. Ayan, marami po yan. Okay? Then, elimination from jail and prison of those who should be elsewhere like those mentally ill and juveniles.
Ayan. So, ililipat. Siyempre, ang mentally ill or yung masakit sa pag-iisip, sa mental hospital po yan dinadala. Sa juveniles naman po, that's under, dito sa Pilipinas, sa DSWD po. Or sa Home for the Boys. Ayan. Yung mga ganun po. Kasi, alam naman po natin na yung mga minor de edad, bawal po nating ihalo yan sa mga adult inmates kasi pwede pong ah, matutunan ng mga juveniles yung mga ginagawa ng mga matatandang nakakulong. Kaya po hinihiwalay ang mga yan. Also, to protect the juveniles po. Alam naman po natin na juvenile offenders is also protected by law. Okay? Then, payment of fines instead of imprisonment if penal law permits. Siyempre, pwede naman na magbayad ka na lang kaysa ka makulong. Conforme po yan sa kaso. Kung sobrang gaan ng kaso, pwede pong payment of fines na lang ang impose ni court. Pero kung sobrang bigat naman po, hindi po talaga po pwede. Pwede naman po yan, magbabayad siya ng fine, then makukulong po siya. Then the constitutional provisions for the imposition of punishment, yun nga po, under Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution, that no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Sinabi na po natin kanina. Or denied the equal protection of the laws. Yan. Hindi po porkit sila ay nakagawa ng kasalanan, hindi na po sila pinoprotektahan ng batas. Meron din po silang karapatan. Okay? Ano ba yung mga dapat tingnan natin yan? First, we have number 1, due process of law. Siyempre, kailangan dumaan sa proseso. Ano ba yung proseso? Mula sa paghuli hanggang sa pagkakakulong. Dapat po may process yan. Hindi po pwede na pagkahuli pa lang dinala na agad sa bilibid. Ala pang hatol. Hindi po pwede yon. Then, equal protection of the laws. Hindi po porkit siya ay nagkasala sa batas, wala na siyang karapatan. Hindi na po siya protektado ng batas. Protektado po siya ng ating batas. Okay? May karapatan din po yung mga inmates natin. Hindi porkit nagkasala sila, bugbugin mo na dyan. Hindi po pwede yun. Kasi bawal po yun as per our law. Okay? Then we have the judicial conditions of penalty. Must be productivity of suffering. Siyempre, makukulong sila. Hindi ba pwede tanggalan natin sila ng integridad as a human being? Diba? Ituring natin silang parang mga aso. Hindi po ganun. Ituturing pa po rin natin silang parang mga tao. Productivity of suffering. Hindi po porkit sila ikukulong, ayan, bubugin mo na dyan, sige, wag mong pakainin. Kasama rin po yon, pinapakain po sila ng gobyerno, binibihisan po sila ng gobyerno, at syempre, tinuturuan po sila ng gobyerno upang magbago. Then also, number 2, we have, must be commensurate with the offense. Yan. Different crimes po have different punishment. Hindi po pwede nagnakaw lang ng isang toyo, yung punishment niya parang nagnakaw ng isang kotse. Hindi po ganun. Iba-iba po yan. Magkakaiba po yan. Dapat commensurate po, naaayon po sa kanyang nilabag. Kung mabigat po ang kaso, syempre mabigat ang parusa. Kung magaan naman po ang kaso, syempre magaan po ang parusa. Also, must be personal. Pag sinabi nating must be personal, hindi po pwedeng ikaw yung nakakomit ng crime pero ako yung mahahatulan, ako yung mananagot. Hindi po pwedeng ganoon. Wala pong proxy, ano? Ang dapat po nating malaman that no one should be punished for crime of another. Kung ako po yung gumawa nun, ako po dapat ang mahatulan, hindi ikaw. Then must be legal. Siyempre, it must be according with the law. Hindi po pwedeng ikulong nyo na lang siya kasi tiningnan ka ng masama. Ayan. Bumahing lang, ikinulong mo na. Dapat legal. Dapat naaayon sa batas. Okay? Then must be certain. No one escape its effect. O kunwari ako anak ni mayor, ikaw anak ng normal na citizen lang. Parehas tayong gumawa ng krimen. Hindi po pwede yung ikaw lang yung mapaparusahan. Dapat kahit anak ako ng presidente, anak ako ng mayor, kasama din ako. It must be certain. 'Di ba? Walang makakaligtas. Kung nagkamali ka, dapat managot ka. Then must be equal to all. Siyempre, dapat pantay-pantay. Mayaman, mahirap, kung parehas sila ng ginawa ng krimen, parehas sila dapat ng punishment. Hindi po dapat iba ang turing sa tao. Dapat equal. Then must be correctional. Penalty must be correct or fit
towards people's land. Yun nga po, dapat fit, dapat correct. Hindi dapat mali yung ibigay na hatol. Diba? Dapat yung penalty, kung ano yung penalty sa robbery, yun ang ibigay. Kung ano yung penalty sa murder, yun yung ibigay. Yan. Kung ano po, or fit po sa kanyang ginawa. Then we have exemptions from punishment. Sino ba yung mga exempted? Diba? Hindi naman po lahat ng nag-violate ng batas ay kailangan parusahan. Under the Article 12 of the Revised Penal Code, ito po yung mga exempted from criminal liability. So, an imbecile or an insane person, unless insane person has acted during lucid interval. Imbecile or insane, may sakit ka sa pag-iisip, syempre. You acted during lucid. Ibig sabihin nung mamaya natin yung sa lucid, unahin natin imbecile or insane. Syempre, pag may sakit ka sa pag-iisip, hindi mo alam yung ginagawa mo. Di ba? Sabi nyo nga, mga nasisiraan ng ulo, yan yon. Unless po, na siya, nung ginawa niya yung krimen, nung time na ginawa niya yung krimen, siya yung lucid interval. Ano ba yung lucid? Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. May mga ganong bagay po kasi may mga ganong panahon. Minsan yung may sakit, alam niya yung ginagawa niya. Pero pag yung time na yun, alam niya yung ginagawa niya, ibig sabihin ng lucid interval, siya po ay hindi accepted. Okay? Then minor de edad. Under 15 years of age. So, ibig sabihin na under 15 years, 14 pababa. Siyempre, exempted po yan kasi wala pa po sila, ayon po sa batas, ay hindi pa po nila alam yung kanilang ginagawa. Okay? Then, a minor over 15 years of age but under 18 unless he acted with discernment. So, minor de edad pa rin to. 16 or 15 pataas or 16 pataas. Hindi pa po lumalagpas ng 18. Ano ba yung acted with discernment? Yung acted with discernment, alam po niya yung tama sa mali. Ayan. Pagka 15 years of age but under 18, hindi niya alam na mali pala na pumatay ng tao, may exempted po siya. Pero kung alam po niya na ang pagpatay ay mali, ay labag sa batas, pero ginawa pa rin niya, hindi po siya ma-exempt po. Okay? Then, any person who while performing a lawful act with due care causes an injury by mere accident without fault or intention of causing it. Ginagawa mo na tama yung iyong trabaho. Kunwari, ikaw ay karpentero. Diba? Alam mong safe na, nilagyan mo ng tali yung mga gamit mo. Pero hindi mo na malaya, nalaglag, may tinamaan, diba? Tinila sa ospital. Siyempre, may exempt ka kasi alam mo yung ginagawa mo. Nag-iingat ka, sinusure mo na ikaw ay maingat, pero nakaroon ng injury. Ayan. Ang nangyayari po dyan, kadalasan, sinasagot na lang po talaga nung tao kung ano po yung gastos ng nao-hospital. Ayan, ganun lang po dyan. Okay, then, person who acts under compulsion of an irresistible force. Ayan, may nagtutulak sa'yo, binubulungan ka. Diba? Irresistible force. So, kunwari, self-defense. Ayan. Sa self-defense, irresistible force, syempre, natatakot ka para sa buhay mo. Meron sasaksak sa'yo, binunutan mo ng baril, pinutukan mo. That is irresistible force kasi mahirap yon. Asa sa'yo yun eh, self-defense. Ayan, pwede po yan. Pag napatunayan mo yan ay self-defense, you will be exempted from punishment. Okay? Then any person who acts under the impulse of uncontrollable fear of or unequal or greater injury, yun nga, parang din sa self-defense yan, di ba? Natatakot ka, impulse mo na yan eh. Galaw mo na yan, hindi mo na alam, kusada lang gumalaw, binaril mo kasi sasaksakin ka na. Yan, yun po yun. Then any person who fails to perform an act required by law when prevented by some lawful or insuperable cause. Hindi mo magawa yung act na dapat ginagawa mo ayon sa batas kasi may pumipigil sa iyo. Diba? Kunwari, ikaw kailangan mong sagipin yung isang tao. In times of war, kunwari na lang. Example lang, ano? O kunwari, kailangan ayon sa batas, ikaw ay doktor, sundin mo yung, gamutin mo yung isang tao, pero may nakatutok sa yung baril, sabi wag mong gamutin niya, kundi papatayin kita.
'Di ba? Pwede 'yun. Or pinigilan ka na naaayon sa batas na hindi pwedeng gamutin 'yan kasi ganito, ganyan, lawful in accordance with the law, pwede nyo pong hindi gawin. May exempt po kayo kung ano man po yung kaukulang parusang nandun. Okay? Then also, there are also persons exempt from operation of our criminal law. By virtue of principles of public international law, kagaya ng mga prime minister, presidente ng ibang bansa, they are exempted po na mapanish po ng ating batas. Kasi due to public international law. Ministers, ambassador, heads of states, ayan. Sila po mga exempted po yan, okay? Then we have theories of punishment. We have the pre-classical theories. We have the secular or secular theory of punishment. Then dyan makikita nyo si Aristotle. Si Aristotle ang unang taong nagtangka or nagtry na i-explain ano ba ang krimen. He is an Athenian philosopher which writes the book Nicomedean Ethics. He discussed the philosophy of corrective justice. Yan. Ayon po sa kanya, punishment is mean of restoring the balance between pleasure and pain. Nire-restore po yung pleasure and pain. Ano ba yung pleasure and pain, di ba? Yung victim ay compensated by suffering of the offender, di ba? Syempre, justice yan eh. Ikaw, biktima ka. Paano ka ba masisiyahan, mape-pleasure? Kasi yung pain, yung ginawa sa'yo. Kunyari, sabihin natin, binugbog ka, that is your pain. Yun naman magiging pleasure mo pag nahuli ng bugbog sa'yo, siya ay nag-suffer, ikinulong, diba? Nagiging balance. Isa natanggap mong pain sa pagkakabugbog sa'yo, ang magiging pleasure mo, yung mahuli yung victim para siya ay makulong. Ganon po yan yung sinasabi ni Mr. Aristotle. Diba? Restoring the balance between pleasure and pain. Okay? Then we have the Judean Christian theory. This theory adhered that punishment has a redemptive purpose of repelling sin advocated by the devil. This theory was at its fullest development during death of Christ in 30 AD. Ano ba AD? Anno Domini po. Hindi po yan after death ha. Anno Domini. Okay? So, sa Judean Christian theory, nasabi dito na kaya daw gumagawa po yung tao ng krimen ay dahil siya po ay sinasabihan ng demonyo or ng devil. Diba? Sa Judean Christian theory, pinapunish po yung mga kriminal upang iligtas daw po sila doon sa devil. Kasi nga po, ang sabi nila, na kaya lang daw po gumagawa ang krimen ng tao dahil po ay sa pagtutulak or pagsapi ng demonyo. Okay? Then we have the rise of canonical courts or church of court or church court kung tawagin. It is a system of trial and punishment was established in the 4th century Anno Domini. The rivalry existed between church and state. Siyempre, dalawang korte yan. May korte yung state or yung government, may korte yung simbahan. In early Christian era, the church forbade its adherents to resort to state court. And later, in the medieval period, the power of the state courts declined, bumaba po. Okay? And power of canonical court was mainly reformatory in purpose. Siyempre, dalawa yan. Sinasabi ng simbahan na huwag kayong dyan magsusumbong, huwag nyo dyan dadalhin yung kriminal, sa amin na lang. Pero ang main purpose po ng church court ay reformatory. I-reform po, baguhin po yung isang tao. Siyempre, Christian era, naniniwala po tayo ng mga panahon na yan, sa simbahan po talaga, mataas po ang pananalig sa simbahan. Kaya po, nasusunod natin ang utos sa simbahan na doon na lang dalhin, doon na lang i-try, doon na lang magkaroon ng trial. Pero ang purpose po ng church court is only reformatory. Binabago lang po nila yung tao. Okay? Then we have the individualization of punishment. The lawmakers and judges had the practical task of making and administering law. Not only in the light of such theories of free will and responsibility, but also face-to-face with the indignation of the community to a particular offense. Siyempre, nung panahon na yan, lawmakers, siyempre gumagawa ng batas. Then yung judges, sila naman po yung nag-a-administer or yung nagpapatupad ng batas.
Diba? Tinitingnan po nila yan, binabalanse po nila. They have the power to make balance, to give sanctions po sa mga kriminal. Siyempre, binabalance po nila yan kung sa free will. Diba? Sa free will po kasi, alam natin yung tama at mali. Yan. Then, sa responsibilidad po ng isang kriminal. Siyempre, hinaharap po nila, ano ba yung indignation kung tawagan? Ang indignation po, yung anger po, yung galit po ng komunidad. Kunwari, may pinatay ka, di ba? Siyempre, galit ang community sa'yo, pinatay mo yung ganito, ganyan, dapat kang makulong. Siyempre, ang pressure po niyan nasa lawmaker and judges, which is they are the ones who are doing the law and they are the ones who are administering the law. Okay? Then, abuse of judicial individualization. The law gave judges wide discretion to impose additional penalties in view of their circumstances. This theory gave judges tyrannical power which led to abuses. Class discrimination and administration of justice arose. Siyempre, dito malaki ang kapangyarihan ng isang judge. They have the discretion. They have the power. Diba? To magbigay ng additional penalty, palawigin, pahabain, pabigatin pa yung kaso. Siyempre, pagka sobrang laki ng iyong kapangyarihan pagdating diyan, siyempre, there are times na naaabuso talaga. Marami ang umaabuso. 'Di ba? Hindi nila tinitingnan yung tama mali pagkagalit sila sa iyo, 'di ba? Kunyari nabayaran sila nung kalaban mo, pwede nilang palakihin. Pwede nilang pabigatin yung kaso mo. Ganyan po 'yan, abuse of judicial individualization. Nadi-discriminate din po yung papatupad ng batas. Yan. Okay, we have the classical school. Sa classical school naman, they considered man as a pre-moral agent. Therefore, he is responsible for his act. Okay? The classical theory came about the direct result of two influences. It came about as a protest against the abuses of discretionary power of the judges, influenced by the school of French philosopher and writer Rousseau, and his writing contains in his Social Book of Contract. Okay, makikita po natin yan sa mga susunod na module. Okay, then, protest, di ba? Siyempre, pinoprotesta ng classical school. Dapat, yung mga tao alam nila or isinusulong nila ni classical school na yung tao ay alam ang mali at tama. Dapat sa ginagawa ng isang tao, dapat siya ay responsible. Di ba? He or she may bear responsibility for the act that he or she may have done. Kailangan panagutan niya kung ano yung nagawa niya. Di ba? Kasi pinoprotesta ni classical school na napakalaki ng kapangyarihan ng judges. Ayan. Gusto niyang ma-abolish yun, mabago. Okay? Then in 1764, Beccaria or Cesar Beccaria published an essay. Anong essay? On Crimes and Punishment. Si Beccaria, in-outline niya doon, utilitarian approach sa punishment, suggesting that some punishment can never be justified because there are more evil than any good they might produce. Ayan. Ano ba utilitarian approach? It assesses an action in terms of its consequences or outcomes. Tinitignan. Baka kasi mamaya, ito ba pagka binartulina natin, magiging okay ba siya? Ayan. Kasi minsan, hindi ma-justified yung punishment. Nasobrahan sa punishment, binugbog sa loob, di ba? Ano na-produce niya? Imbis na maganda, napasama pa. Mas evil pa yung ma-produce. Kagaya ng torture, di ba? Torture, syempre. Ikaw, tino-torture. Umaming ka, ikaw pumatay ka ganito, sabay pinlais yung kamay mo. Di ba? Kinuryente ka. Siyempre, kung ikaw yung tao, sa sobrang sakit nun, mapapaamin ka, magko-confess ka. Diba? Kaya si Beccaria, against siya sa torture. Ayan. Isa po yan sa pinaglalaban niya, tanggalin ng torture. Ayan. Yung mga improper na pag-supervise sa tao. Ayan. Kasi, imbis na good, they are more evil. Diba? Nagpo-produce siya ng mas masamang gawain.
Okay? Beccaria also protested punishment of insane. Ano ba insane? May mga sakit sa pag-iisip na dapat, sabi ni Beccaria, hindi po dapat. Hindi dapat pinapahirapan yung mga may sakit sa utak. Kasi, insane people cannot accurately assess the consequences of their action. Hindi naman alam niyan na may sakit sa utak. Hindi niya alam kung yung bang ginagawa niya, ano ba yung magiging kapalit? Pwede ba siyang makulong, di ba? Kasi hindi niya alam. Wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya gusto ni Beccaria yan na ibahin din yung treatment doon sa mga insane persons. Okay? Beccaria said that ex post facto laws or laws passed after the fact impose punishments unfairly. Since person could not calculate the risk of acting before a law against a specific action was passed. Kunwari, eto lang yan. Ano ba ex post facto? Sa ex post facto, kunwari ako, pinatay kita kahapon. Pero yung batas na bawal pumatay, ngayon lang naipasa or ngayon lang nagkaroon. Yun yung ex post facto. Ibig sabihin, ginawa mo yung krimen nung wala pang batas na nagbabawal doon. Diba? Kasi dati, kunwari, ginawa mo kahapon, nung araw, ginawa mo kahapon, o may batas na ngayon, hulihin ka pa rin. Sabi ni Beccaria, hindi dapat. Kasi, hindi natin alam, diba? Pagka tayo ba pumatay, ano ba magiging palit? Ano ba magiging punishment? Kasi wala pang batas na yun nung panahon na yun. So, yan po yung pinaglalaban ni Beccaria. Okay? Then we have Beccaria proposed the punishment could be justified only if was imposed to defend the social contract. Ano ba yung social contract? The government has the right to protect its people. Ayan. The tacit allegiance that individuals owe the society. Diba? Yung social contract, yung society, para sa society, maging maayos. Sumunod tayo sa mga batas. Ayan po yung social contract. Okay? Beccaria that gives society the right to punish its members. Yes, siyempre, tama. Yung state or yung society, kasi yung government, they have the right. They are representing the society. So they have the power or the job to protect or to punish its member if they do crime or gumawa sila ng krimen. Okay? Dapat, sabi ni Beccaria, yung punishment swift. Oo, walang paligoy-ligoy kung ano yung punishment yun dapat para ma-deter yung offender or ma-stop yung offender, mapaisip yung offender na kung gagawa pa ba siya ulit ng krimen or hindi na. Okay? Ano ba yung mga pinoprotesta or yung mga gusto ni Beccaria na mangyari? Siyempre, arbitrary penalties given by judges maging patas, maging maayos. Uncertainty and obscurity of the law, siyempre, dapat certain, dapat kung ano yung dapat yung nakasaad sa batas, yun na yun. Hindi yung parang hindi nagdadalawang isip, di ba? Naiiba yung bigay ng punishment ng batas. Then, dapat ang batas daw ay hindi malabo. Dapat malinaw na iintindihan ng lahat. Then, defects in criminal procedure and admission of testimonies. Dapat yung sa admission, di ba? Na admit, ano ba yung testimonya ng mga nakakita, di ba? Nung witness. Yan. May mga depekto kasi minsan may witness na hindi mali yung pagkakakuha, mali yung pagkaka-judge, ayan. Secret accusations, yung ginagawang ka lang ng kwento na hindi naman totoo, ayan, secret accusations. Torture, syempre, against siya sa torture. Incrimination of witness, yung witness pa yung nakukulong imbes na dun sa offender. Long pending cases, napakatagal litisin ng mga kaso. Ayan. Abuse of power by rich against poor. Siyempre, pag mayaman ka, bayaran mo lang yan, pwede makulong yung mahirap kahit ala namang ginawa. Inaabuso po yung kapangyarihan. Then we have the Neoclassical School. Nandito pa rin yung sinasabi natin kanina sa classical school. But dinidefine na po dito ano ba yung mga dapat sistema. Ano ba yung mga variables ng punishment na inaayos or inayos. Diba? In this school, the judge was given discretion in certain crimes to vary punishment between the maximum and minimum fixed by law. Yan, meron na rito yung mga minimum sentence, maximum sentence,
Ayan. Ano ba yung mga contribution ng neoclassical school? Inintroduce nila sino ba yung mga exempting circumstances, ano ba yung mga exempted na maparusahan. Diba? Reduction of punishment for partial freedom of the will, only partial punishment, konti lang, nababawasan. Parang mga probation, ayan, parole. Punishment for mitigating or for lack of full responsibility. Bumibigat yung kaso pagka may maling ginawa or may mga nagpapabigat sa kaso, may mga bagay na nagpapabigat sa kaso na siya siyang nagagawa ng offender. Okay? Then, we have the positive school. The positive school or the Italian school defined the individual responsibility and reflected an essential non-punitive reaction to crime and criminality. Since criminal was held to be not responsible for his acts, he was not to be punished. Pagka, kunwari, yung criminal, hindi naman siya yung responsible sa kanyang ginawa o sa nangyari. Kailangan hindi siya maparusahan. Diba? According to Lombroso, there are three great classes. Ano ba yung mga tatlong klase ng criminal? Ito yung born criminal. Diba? Pinanganak ka na daw na criminal, namamana. Di ba kunwari yung mga magulang mo criminal, syempre pag ikaw ay yung anak, criminal ka na. Yan yung born criminal. Sa insane criminal naman, syempre ito yung may sakit sa utak. Idiot, imbecile, mababa yung IQ and dementia. And then we have criminaloids. Not born with physical stigma, pero yung mentality nila, nagpapakita sila ng mga antisocial, di ba? Basag ulo, ayan. Hindi naman natin nila lahat. Pero nagpapakita sila na antisocial sila. Okay? Then, he published in 1878 the theory of imputability and denial of free will and the criminal sociology in 1884. Si Enrico Perry naman po. He contributed to emphasize on the social factors. First, physical factors including geographical, climate, and temperature. Siyempre, yun daw krimen ay conforme kung saan lugar nangyayari. Pagka daw mainit ang lugar, mas madalas daw po maraming krimen or pagpatay na nangyayari. O kunwari sa mas malamig naman po, since mas malamig, konti po ang gumagawa ng krimen. Kasi naapektuhan daw po yan yung geographical or yung lugar, tsaka yung climate po at temperature ng isang lugar. Nakaka-affect daw po yan. Okay? Ayan. Meron pa po tayo dito na okay, sumobra. Sa anthropological, namamana daw po yan. Ayan. Yung sa tao, sa itsura ng tao, sa pag-iisip ng tao. Ayan. Sabi po ni Perry. Then, social, including economic and political factors as well as gender, education, and religion. Sabi din ni Perry, kunwari, hindi nakapag-aral ng isang tao, may chance rin daw na gumawa sila ng krimen. Diba? Sa political factors, diba? Pag politika sa economy or economic, mahirap ka. Ayan. Pwede rin daw sa gender. O pagka gender daw, pag sa lalaki, mas madaling makagawa ng krimen kasi lalaki nga, mas malakas. Ayan. Pwede rin sa religion daw. Ayan. According to him, crime can be understood only as it is studied by scientific methods. Criminal is not a pre-moral agent. Hindi daw po pre-moral agent yung isang kriminal. Hindi daw po alam ng kriminal yung right from wrong. Pero daw circumstances daw yung nagtutulak sa kriminal para gumawa ng krimen. Kunyari, yung circumstances nga, nakakita ng iPhone 15 Pro Max 128GB fully paid na nakalapag ng sa lamesa. Ayan. Circumstances yun kasi nakikita ng tao, mamahalin yun. Natutukso po yung tao. Okay? Ganun lang po. Then we have kay Garopalo naman regarding natural crime and peculiarities of the offender. Peculiarities, particular characteristic that takes place at risk of or criminal behavior. Diba? Ano ba yung mga behavior ng isang tao? Ano ba yung belonging ng isang tao? Ayan. Nandiyan po yan. Peculiarities. Extreme criminals, diba?
Sa extreme criminal, sinasabi ni Garopalo, dapat pagka yung mga sobrang bigat na kaso ginagawa ng mga yan, sobrang karumal-tumal, kailangan ng punishment nila i-execute or patayin or death penalty. Yan po yung gusto ni Mr. Garopalo. Impulsive criminal. Sa impulsive criminals naman po, ayan, sa impulsive criminals, so, bigla-bigla na lang nila ginawa. Diba? They have a tendency to commit crime. Dapat daw po, ang punishment sa kanila ay makulong or imprisonment. Then, professional criminals. Punishment is elimination. Tanggalin sila society. Diba? Either by life imprisonment or padala sa mga penal colony sa ibang bansa. Then also, endemic criminals. Ano ba yung endemic criminals? Yung endemic criminals, ito yung mga gumagawa ng krimen, nakakalabag sa batas kung saan lang particular na lugar na pwedeng magawa. Yan. Pagka ganun po, ang lunas lang daw po dyan, sabi po ni Sir Garofalo, ay baguhin ang batas. Okay? Ayusin yung batas, i-changes sa batas, maaayos daw po yan. Then we have the modern clinical school. Sa modern clinical school, ang tatandaan lang po natin, this school studies the criminal rather than the crime. Diba? Pinag-aaralan nila yung kriminal, hindi yung ginawa ng kriminal. Ano ba meron sa kriminal? Ano ba yung personality ng kriminal? Bakit niya nagawa yun? Ano ba meron sa kriminal? Bakit niya na-commit yung crime? Di ba? Para ma-determine nila ano ba yung mga dapat baguhin. At saka kung paano ba ma-explain bakit yung criminality niya ay nagawa niya yung krimen na yun. Di ba? Pinag-aaralan niya yung kriminal. Okay? Para makita ano ba ang problem. Bakit siya nakagawa ng krimen. Okay? And that's all for our module. Thank you for listening.